puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bayan. Kamusta aming profesor at mga kamag-aral? Kami ang pangkat 7 at narito kami upang ipakita sa inyo ang iba't ibang kultura, kasaysayan sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon at paggamit ng ating pambansang wika. Para sa aming unang presentasyon, dadayo tayo ng Pampanga kasama si Yani. Para saan nga ba ang Museo ng Angeles at ano ang naging ambag nito sa ating kasaysayan? Narito ang aking panayam sa kurator na si Miss Bettina Ariola. Hi, I'm Bettina Ariola, curator of the Museum of Philippine Social History. Para po sa aking unang katanungan, kailan po naitatag itong museo? Okay, so this museum was built in 1890. Ano po ang naging kontribusyon nito sa ating kasaysayan? Ang naging contribution nito mainly in history is that it became the temporary residence of Emilio Aguinaldo when he was here, and they celebrated the first anniversary of the Philippine independence at the Holy Rosary Parish Church. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyo, Miss Bettina. May nais po ba kayong sabihin sa mga kabataan? I hope you can bring your friends and your family to the museum. Ang susunod na clip ay patungkol kay Lolong at ito ay ipapaliwanag sa atin ni Mary Rose. Ika-10 ng Pebrero 2013, ang isa sa pinakamalaking buhaya sa buong mundo, si Lolong. Namatay siya dahil sa atake sa puso na pinalala ng impeksyon mula sa punghay. Ika-3 ng Setyembre 2011, na mahuli nila si Lolong, isang uri ng tubig alat na buhaya. Ipinangalan siya kay Ernesto Lolong Goloran Cañete, ang lider ng mga mangangaso ng buhaya. Nobyembre 20,000, nang siya'y suriin ni Adam Britton ng Pambansang Heograpiya. Kinumpirma ng eksperto na si Lolong ang pinakamalaking buhaya na nahuli sa buong mundo. Pagkaraang pumanaw, hinukay ang mga buto ni Lolong at priniserba rito sa Pambansang Museo ng Natural na Kasaysayan. Ano nga ba ang pagkakaugnay ng adobo sa ating kasaysayan at kultura? Pakinggan natin ang paliwanag ni Maine. Ang adobo ay hindi lamang isang masarap na ulam. Ito rin ay may malalim na koneksyon sa ating kultura at kasaysayan. Noong ika-16 na siglo, nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, nasaksayan nila ang tradisyonal na pamamaraan ng pagluluto ng mga Pilipino. Tinawag nila itong adobo, na salitang Espanyol para sa atsara. Ang adobo ay dating niluluto sa mga kaldero ng buwad, ngunit ngayon ay karaniwang ginagawa sa mga metal na kaldero o mok. Ang pagkain ay hindi lamang sustansya, ito rin ay bahagi ng ating kultura at pakikipag-ugnayan sa iba. Kapag tayo nagluluto o kumakain ng adobo, ito ay nagiging pagkakataon para magbahagi ng karanasan, kwento at emosyon sa ating mga kasama. Sa madaling salita, ang adobo ay higit pa sa pagkain. Ito ay simbolo ng ating kultura, kasaysayan at pakikipagkomunikasyon. Kasunod naman nating tatalakayin ang patungkol sa Philippine Eagle na isasalaysay ni Wela. Ang Philippine Eagle ay isa sa mga makasaysayang simbolo ng ating bansa. Ito'y kinikilala rin bilang sagisag ng kalayaan ng Pilipinas. Ang Philippine Eagle ay nagpapahayag ng ating pagmamalaki sa yaman ng kalikasan at kultura ng Pilipinas. Sa paggamit ng wika, na ipaparating natin ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga endangered species tulad ng Philippine Eagle. Maaari din natin magamit ang ating wika sa paggawa o pag-akda ng aklat at pagdodokumentaryo patungkol sa Philippine Eagle upang makapagpalaganap tayo ng impormasyon at malaman ang kahalagahan ng Philippine Eagle. Ito ay isang paalala na hindi lamang sa pakikipagkomunikasyon maaaring magamit ang ating wika, kundi pati na rin sa pagpalaganap ng mga mahalagang impormasyon. Consumatum est! Si Dr. Jose Protasio Rizal, Mercado E. Alonso, Riolonda, kilala bilang isa sa pinakatanyag na bayani ng Pilipinas, ay may malalim na ambag sa wika at kultura ng ating bansa. Si Rizal ay isang polimata, isang tao na mahusay sa iba't ibang larangan. Bukod sa pagiging doktor, siya ay isang makata, manunulat at nobilista.
ang kanyang mga nobela tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagpapakita ng mga isyu sa lipunan noong panahon ng Kastila. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinakita niya ang kahalagahan at pagmumulat ng pagpapalaganap ng mga kaalaman sa mga Pilipino. Ibig sabihin, noong panahon ni Dr. Jose Rizal ay gumamit siya ng verbal na pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng pagsulat. Dahil kung maaalala niyo po, ang ating aralin, isa sa itinuri na uri ng komunikasyon ang verbal na komunikasyon na kung saan sa pamamagitan ng pagsulat ay maaari tayong makipagkomunikasyon sapagkat nakasalalay na sa mga bumabasa ang pagkakahulugan nito o interpretasyon. At ngayon, ipapaliwanag naman ni Gilbert ang kahalagahan ng kalabaw sa kasaysayan at kultura. Ang kalabaw ay hindi lamang isang hayop sa ating bukid. Ito rin ay may ambag sa ating kasaysayan at kultura. Ang kalabaw ay may ambag din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa makatuwid, may mga tanyag na kwento at alamat ang madalas nating makita, na kung saan ang kalabaw ay sumisimbolo ng pagtyaga at pagmamalasakit sa tao. Bagamat hindi literal na nagkasalita ang mga kalabaw, ay mayroong pa rin pamamaraan ang nagagamit sa pakikipag-ugnayan nito sa atin, sa pamamagitan na lamang halimbawa ng kilos, galaw at tunog nito. Nakakapag-ambag ito sa ating buhay at kultura. Sa pag-aani, halimbawa, ang kalabaw ay nagiging kasama na magsasaka sa pag-aararo sa bukid. Ito ay isang uri ng pakikipag-ugnayan na nagpapakita ng pagtutulungan at pagkakaisa. I, Manuel Luis Quezon of Baler, Province of Tayabas, having been elected and proclaimed President of the Philippines, hereby. Kamusta? Narito ako ngayon sa Plaza Quezon na matatagpuan sa Taguig City upang ipakita sa inyo ang monumento na itinatag para sa ama ng pambansang wika na si Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon ay isa sa mga nanguna at isinulong ang pagkakatatag ng pambansang wika ng Pilipinas. Naniniwala siya na mahalaga ang kaisahan ng wika sa isang bansa upang lubusang magkaintindihan at hindi magkawatak-watak. Kaya't noong Disyembre 30, 1937 sa pamamagitan ng bilang 134, ipinahayag ni Quezon na ang Tagalog ang magiging wikang pambansa ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang Plaza Quezon ay isang parke na itinatag bilang pagkilala kay Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pambansa. Ito ay isang lugar na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng wika sa pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang isang bansa.